damage. It's like a full-on composition na hindi lang nakasalalay sa isang hero yung damage output na pwede nilang ibigay. Although, if Burmese Ghouls bought so much time at nakaubos sila ng oras para makakuha ng items itong si Stitch, then this is gonna be a problem para sa Geek Fam dahil wala sila gaanong frontliners aside from the Grok. Tingin ko, personal opinion sa draft, game 5. Kasi damage lang ang puhunan para sa akin. Oo. Yeah. Hindi Mas malabo. maraming damage si And as much as you Geek want to be protected or gusto mo na makuhanan mo na, mabigyan mo ng protection yung Claude, alam din kasi ng Geek Fam kung sino yung hahanapin nila. It's so easy to decipher at makita. So it's gonna be up to the rest of Burmese Ghouls na kumuha ng mga objectives. Teka. And look at that. Grabe na yung Leon na naloko-loko na lumipat na gusto mag-push. Nagulo na. Gusto mag-try mag-push Oo Pwede pala to Pwede pala lumabas. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Napakalupit naman ng reset na yon. What a reset. Baloy, ha? Baloyski with, alam mo naman, tagal ko na sa liga. Kuya Manjin Alam mo naman. Kabisado ko na yung pwestuhan ng mga Guardians Kabisado Barrier. ko na yung mga pistuan na yun Grabe. Nabaliw yung orange no? Na-late tuloy. Na-late Oo. ngayon si Nico. Hinahanap niya, bakit kaya yung isang buff, may mini buff? Ba't ako lang kaya mag-isa dito? Nabaliw siya Kung ano yung kinabilis dapat ng farming ng isang baksya ay Na-delay. napigilan. Oo, what a delay. Oh. Pero yan, level 4 na din. Okay, binabato na. Oh. Mhm. Mai-immune pa naman yata netong si Baloyski. Pero nakakita tayo ngayon ng tagumpay na panggugulo. Mas pumapabor sa Geek Fam so far talaga tong early dito. Oo, kasi panggugulo ng Oo. Grok. Oh, ayun. Nanggugulo din si Marky. So, again, what we're saying is, mas maraming kill threat ang Geek Fam kasi mas marami silang damage. Pero makunat ang Burmese Ghouls. So, ibig sabihin, ang Burmese Ghouls defense, ang Geek Fam, offense. Open sila. Ayun. Kasi kumbaga, magkakasubukan talaga sila. Meron silang kits available para Reworld. Ay, River Revelation, it's been a while. Magkakita tayo muli. Nico, kinakailangan nga lang lumapit doon sa ating turtle. Ay, ayun na. Mukhang maka-first blood naman siya, pero ang turtle kay Marky mapupunta. Ayun. Heart guard, ginamit na kay Shadow. Hinahabol nila doon si Baloyski na mag-wild charge pa palayo. So, turtle para sa kill. Oh man, that will even up this game. At mukhang mananakawan ata si Marky. Ang layo ni Marky dito sa orange. Pero inuna kasi ni Nico yung Crammer. Oo. Sabi niya, okay na yan, kunin niyo na yan. Dito na yung Crammer. Crammer na to Tsaka nakakuha din sila ng first blood in the process dahil kahit papano ay nakuha nila yung kill towards Luke. That's an XP laner. So, it is extra gold leaning towards the side of Nico na ngayon ay may hawak na Molten Essence and also Steel Leg Plate. So, defensive items building up to, magic defense and also physical defense. Kaya magagawa niya talaga yung trabaho niya in the early portions of this game na umalalay pero si Blix is caught out. Ay, kinakailangan mo yatang tumakbo. Baloyski, nag-wild charge. Nakuha ngayon ang kill onto Blink. Samantalang si Marky din doon. Nagkaroon yata ng unting attempt na manggulo at magnakaw din. Pero hindi naman pinagbibigyan. Brun nga parang props kay Nico, no? Despite the delay, despite the early panggugulo, siya rin yung nakaretry ng turtle at hindi niya binibitawan yung mga buffs niya dito. 1-1, susugod pa rin in the top lane, okay? Oy, ginamit na yung heart guard dito, pati Blazing Duet. Mahanap ni Nico si Baloyski pero hindi siya masastun. So, maganda-ganda ang naging pag-antabay at sagot ng parehong kupunan. Magandang simula para sa side ng Geek Fam, though. Good response coming in from that Claw to use the Blazing Duet, pero another one gets into the boxing ring. Fortunately for them, ay meron silang kit. This is what's gonna happen time and time again, na magkakaubusan lang talaga ng skills hanggang sa umabot sa punto na ganun, na pag naubos na talaga, then it is gonna be an opportunity for either side to go for something. And the something is the turret sa taas. Dito natin masasabi na yung Geek Fam talaga magdidikta kung kailan ang laban kasi nga yung lineup nila is damage. Yeah. We said na mas trip natin yung Brody kanina kasi at least yung Brody, early game, 5 minutes, kayang sumabay, kayang sumama. But the fact na nag-Claude dito yung Burmese Ghouls, medyo matatagalan sila. At yung Worldy, ginamit na nga rin dito, yung turtle, sino makakakuha? Marky naman ang makakasecure nito ngayon. Pero medyo Grabe. makunat-kunat yata ang mga players ng Burmese Ghouls. Dito na pumapasok yung composition nila na sobrang makunat talaga. Kadera as well as Marky Baloy. will fall. Baloy gusto ngang isunod yata. Shadow! Grabe. Makakakuha pa ng double
double kill. Pero si Luke, uy! Nahatak pa! Blinks! Pero may flicker at sisiguraduhin si Blinks ay tutumba. Look ngayon, look at me now. Look at me now. Nako, inaapol ng gulong. Inaapol na maitim na gulong. Op, binato ng gulong. Okay, makukuha pa ba nila ang kill dito? Nandoon ang Shadow Stampede! Pero Luke survives that attempt. Nakuhain siya. 3-4-4, pero I should say, medyo makalat pa rin ang nangyayari talaga sa laban na to. 1K lang yung kalamangan ng Geek Fam. But still, may mga nakukuhang paunti-unti ang Burmese Ghouls. Yup, Shadow taking the brunt of the damage. Siya ngayon ang leader in terms of damage taken para sa side ng Burmese Ghouls. Pero maganda rin ang ginagawa ng Geek Fam, taking care of Chadera as much as possible. Nakakuha man siya ng isang death, it doesn't matter dahil kahit papano, malaking tulong yung energy shields na nakuha niya. Pero Stitch stays alive sa tulong ng Heart Guard or else. Wala na nga lang siyang Purify dito at hindi na niya matatagalan yung pagbagsak maging ng real world manipulation para siguraduhin siya ay tutumba. Nandito na si Lina at Blinks pero yung Heart Guard hindi talaga sumapati. Siniguro kasi ng Geek Fam na talagang kukunin nila yung kill para kay Stitch. Kailangan kung ikaw yung Geek Fam, tuloy-tuloy lang. Kahit na may mga ultimate yung Angela, kailangan na persa ito kasi mas may damage sila sa early. Parang ganyan. Ayan, binipersa na naman. Mid lane turret. Nakuha na rin dito ng Geek Fam. Itutuloy ba nila ito? Dahil si Luke nandoon up from the sides. Napilitan ng gumamit ng Nether Red. Abysm Strike. Napakasakit Sa na. likod, Shadow. Si Lina, first time makikita nating may death dito sa series ito. At dito sa after 2 games. At double kill pa para dito kay Chadera. Streak is broken para kay Lina, finally getting the death in this 4th game ng ating laban, and you have to give it to the side of Geek Fam. Tama ka man, Jin, pinupwersa na lang talaga nila, as in binubrusko nila yung iba sa mga members ng Burmese Ghouls, where in fact, sila nga dapat yung gumagawa nun, and that's because of the point na wala pa gaanong damage output yung team ng Burmese Ghouls. And 6K to 4K ang kalamangan ngayon itong si Chadera. Kaya naman very confident siya, 4-1-1 na siya ngayon. And it is now disabling Burmese Ghouls to actually tank the rest of the damage in. Hindi na rin kinakaya ni Shadow kahit na Uranus pa ang gamit niya. Nandun na yung Heart Guard na pilitan na rin gumamit. Etong si Blinks, kaya naman wala ng additional sustain ang Burmese Ghouls. Ang tindi ng body slam na ginawa ni Baloy onto Shadow, catching that Uranus. At doon, dinaganan siya ni Baloy. Trust in the timings. Nakita yung overwhelming pressure na nanggaling dito. And Nico's not gonna be able to get it as well. Chadera gets the orange objective. Si Stitch, kumbaga nag-aagaw buhay na ng konti, tries to look for extra minions para kahit papaano makakuha siya ng gold. Pero hindi sa kanya binibigay yun ng Geek Fam no matter what he does. Para sa akin, masyadong passive yung naging lineup ng Burmese Ghouls eh. Kaya nga may term na passive-aggressive. Yung kasunod doon, dapat aggressive. Dapat aggressive. Kaso ito, double passive. Passive-passive. Ultra kunat gaming. Ang kailangan, legit kailangan pa nila maghintay 10 minutes. Oo. 8 minutes pa lang. 10 minutes para sa akin, papalag na yan. Yung Geek Fam 8 minutes, masakit na yung lahat ng damage nila eh. Baka nga hindi pa, makakulangin pa yung 10 minutes kasi hindi talaga masyadong nabibigyan itong si Stitch ng buhay. And in addition, mas napapalawig palalo ng Geek Fam yung kalamangan nila kasi they're getting pick-offs just like this. Ito na naman yung dagan. Op, daganan mo. Hindi na kailangan. Naharangan na naman ang mga gustong daanan ng Burmese Ghouls. Yung mga bawat latag dito ng Guardians Barrier, hindi biro eh. Parang kabisado ni Baloyski. Oo, syempre dati eh. Yan din yung mga hero talaga nun eh. Yung mga Guardians Barrier eh. Ito na lang yung kailangan gawin ng Geek Fam. Ituloy-tuloy lang nila. Kumbaga, wag tumigil. Kung laging online, kahit walang ulti, laban yan. Ay, nakuha ni Lina doon ang purple buff. Mga maliliit na bagay na kahit paano ay okay na para sa Burmese Ghouls. Kasi kung hindi nila makukuha yung mga maliliit na yon, parang palaki lang ng palaki yung na-establish talaga ng Geek Fam eh. For sure, itong Lord na ito, i-secure na rin nila. Kasi maging si Shadow, tingnan mo naman, hindi na natin nararamdaman na sobrang kunat niya. Agad-agad siyang nabibigyan kapag ka nahahanap ng Geek Fam. At unti-unti nang umingiti ang Geek fans ng Geek Fam because of this huge lead, 5K. At yun na yung mga recall ni Luke sa bottom side. Naharangan eh. Is confidence and calculation na nanggaling sa Geek Fam. Yung aggression na ipinapakita nila ay talagang nagballoon na
to a 6K gold lead at gumugusto pa silang kumuha ng mas maraming turrets. Hopefully, able to bring down an inhibitor for themselves. Pero syempre, Burmese Schools hindi yata papayag that it will go down that easily. They have to wait for Stitch though. Ang sinabi ko dito, Hans, is 10 minutes, 2 minutes na nakakalipas, pero sinabi mo more than 10 minutes ang kakailanganin. Bakit ba? Kasi yun yung time na makakuha ng full item si Stitch. Hindi pa yata sasapat yung tatlong, yung trinity ng attack speed items kasi medyo kukulangan. You need like at least a Sea Halberd para makabanat doon sa Grak. You even need something else kasi si Baloyski, palong-palo talaga. Palong-palo eh, gutom na. Baloyski is hungry. You don't want Baloyski when he is hungry. Oo. Mahirap katapat yan. Lalo pa ngayon, si Normal Revelation, binagsak na. Yung Lord nagmamarcha doon sa top lane. Wala na yung turret of blessing, pero makakakuha naman sila ng inhibitor turret nonetheless. At magiging sunod-sunod yata ito na objectives para sa Geek Fam dahil yun ang kanilang magiging pakay at gusto. Si Nico, napaka-low. Doon mo na makikita na ang taas na ng damage kayo ng Geek Fam kasi ultimo yung makukunat na back siya, nararamdaman na. Lumalambot yung mga makukunat. And dito nga natin nasabi, hindi naman lalaban yung Geek Fam dyan ng 5-on-5 na Royal Rumble eh. Sabayang pagbigkas, ayaw nila yan. Ang gusto nila, yung mga 2v2, 3v3, yung guguluhin lang nila ng guguluhin, yung side ng Burmese Schools. Kasi nga, may damage output na sila eh. Look at items. Yup, in kututusin, alas 3 or 4 na items na ngayon nakuha dito nitong si Chadera, and also mixing up with the Wind of Nature as well for defensive measure. Pero si Stitch na magamit ng kanyang Purify, at least it's like a 7.6k na hinahawakan niya ngayon. So Burmese Schools still holding on to what could be the end for them in just a few minutes. Pero kailangan nilang protektahan si Stitch to keep their dream alive and to hopefully end the series once and for all. Napakahirap nito. The mere fact na tatlot ang naka-purify sa Burmese Schools, parang isa na agad malaking problema o senyales na parang kinakailangan talaga nilang laruin ng maingat etong larong ito dahil ang Geek Fam sobrang daming pwedeng pang-engage at hindi lang pang-engage, pang-finish off din ng mga kills. Kung hindi man aabutan nung Abyssem Strike, meron pang biglang latag nung Real World Manipulation, matatrap ka tapos hindi ka na makakawala. O di kaya yung mga Clutch Guardians Barrier pa yung magiging panapos ng buhay mo. Ang mahirap pa dito, kapag namatay si Stitch, tapos kunyari, na-wipe out, namatay si Stitch, yung Burmese Schools hindi rin makakapush. Wala naman mga damage yung mga hero nila sa Tori eh. Oo nga. At yung medyo mahirap pa dito is wala pang third item itong si Stitch as of this moment. Meron lang siya ng Demon Hunter Sword and also the Golden Staff. Wala pa siya ng Corrosion Sight to build up the trinity of attack speed items. So they're forced to back away. Pero si Lina, nakita nila si Aboy. Ay, naku. Oy, ginusto yata nilang kuhain doon pero napakaganda ng wild charge. Now Aboy is down. Si Lina makakatakas pa. Siya na yung kanina pang kabuntikan mawala. Pero si Shadow naman yata yung isa pang magiging sakripisyo ngayon ng Burmese Schools. Ngayon may nakita tayong palitan. Shadow para kay Aboy. Wadi. Damage, boss. Ang ganda na sana ng pasok ng Burmese Schools. Man, kinukulang sila ngayon. Well, fortunately for the side of BG, nakuha na nila yung Corrosion Sight, but it's a little too late para kumontes dito sa Lord na to because Chadera is nearing his full item build already and they've also managed to take this Lord of the game. Pakalawa yan sa laban na to and they are asserting their dominance in this game. Hans, eto na. Meron ng si Halberg, si Stitch. Enough na ba to? Is this enough? Oh, parang kulang pa ng konti kasi hinihintay niya pa eh. I mean, the Sea Halberd is already there, fortunately. Feeling ko kailangan niya pa Malefic Roar eh. Kailangan niya pa ng Malefic Roar or ang kailangan niya is for the rest of his teammates to buy time. Pero siya kasi, sa kanya kasi nakabangko lahat ng items eh. Wala pa gaanong items yung iba sa kanya mga kakampi that would have been the sponge of the damage. Oo, tingin ko kailangan niya. Kumbaga, kung basic lang na usapang MOBA, call niya dito, stun nyo yung 4 para ma-blazing duet ko. Yun na nga eh. Ang problema, hindi naman masastun agad yung 4 na yan. Una, wala naman sila stun. Pangalawa, sila yung magsastan. Pangalawa, sila yung masastun. Kasi napakaraming engage o setup dito na pwedeng magmula sa Geek Fam. Hindi pa ginagamit Ayun, yung stun! wild charge. Pero speaking of wild charge, dyan na nga yung damage. Medyo nakakamdaman na natin. NetherRealm nandito na para sagipin yung ibang mga miyembro ng Burmese Schools. Pero si Luke, mabubuhay pa yata. Hindi aabutan ng threat shot. Yung Lord nga lang dito, kinakailangan munang tutukan ng Burmese Schools. Si Chadera lang ang makikita nating mawala doon sa teamfight. At isang matagumpay na depensa mula sa Burmese Schools. Here we go again. This is
another one of those moments na aakalain natin na posibleng makabawi pa yung iba sa mga members ng Burmese Schools. But a wonderful job coming in from Geek Fam dahil nakakuha sila ng pangalawang inhibitor up top. Golden now, it's Stitch that's leading. We are nearing the timer. Sa ito yung binabanggit natin kanina that you just have to trust the process. Ayan na. Meron ka pang isang inhibitor na buhayin si Stitch. Ito naman ang tinamaan pero nakapag-purify na naman. Masakit-sakit na talaga dito yung damage ni Stitch! Stitch. Hinintay niya yung tamang oras para makapag-blazing duet. Hindi pa nasaktuhan ng spatial migration. Si Baloyski ay tutumba na. Hinahabol na ng mga makukunat na miyembro ng Burmese Schools yung ibang natitira. Marky as well will fall. At dire-diretso na yata ito ng Burmese Schools. At ang tanong, what's the Stitch? Dahil Stitch with this malefic roar, dinire-diretso nga, bumaba ang kalamangan ng Geek Fam at eto na yung damage ng Burmese Schools. Talk about a 2.5k gold lead na hinawakan nila. It's an entire full build already para kay Stitch. Oo. All hands on deck para sa kupunan ng Burmese Schools dahil kailangan na nilang ilaban to. Most of their people or most of their heroes still don't have items yet pero hanggat nandyan si Stitch, we have a full build. We have a full offense na pwede natin paganahin whenever we want to. Experiment 626 from Burmese Schools. Stitch, nasa kanyang camera. Kumbaga sa basketball, siya lang mag-awak, no pass, just shoot. Ganun ang plano ng Burmese Schools. Funnel everything on Stitch. Kailangan kung ikaw Geek Fam, mahuli mo si Stitch. Kumbaga pag sa K-pop may fan cam, sa kanya lang nakatutok. Sa kanya lang, Ay! Stitch fan cam. Stitch fan cam Kung to. meron mang fan cam ngayon sa M5 na pwede nyong gawin sa mga future na concept, Oh. eto na yun. Ito na yun, ilatag nyo na. Ito yung punto na si Stitch ang Ay! babantayan ng bawat Ay! maglalaro. Pero medyo masakit na yung Opo, damage opo, dito. Kumakati na Ay, kay basta- Shadow. Bumalik nga lang yung buhay niya though. Yung world na doon na naikasa na Ryan Warky. Hindi yata umabot yung talon Ay, si kay Lico! Lina. Si Lico napakatapang. Hinaharapan na silang lahat. Immortality mapapap dahil Pero si maka-missing Marky! strike. Patay si Masakit na. Marky! Si Marky! Pero kay Netherrealm and Marky, siya pa ay medyo ma-outplay yata doon nila Stitch. Oh my G! Geek Fam, they're trying their very best. But the problem is, masyadong malikot si Stitch. Yung timing, yung timers, 17 minutes na and now. Sinabi natin kanina, 10 minutes ang 10 kailangan. minutes ang kailangan, pero hindi. Sabi ko nga, lagpas pa, pero ito, todo lagpas na. Oh, They 1 wanna go minute. for it, pero wala si Marky. Naku, paano nila ilalaban ito? Gusto nila i-delay kahit papaano. But Nico will successfully Blazing be able to duet! make the Lord. Blazing duet mula kay Stitch. Immortality mapapante. Kinakailangan niya yata makatakas ngayon. Oh! Hindi nila makatakasin. But sabi ng ibang members ng Burmese Schools, kaming bahala. Itutuloy Kadera! namin ito. Kaso Kadera! masakit. Sina Kadera at Amoy. At Yung magkakabalikan minions! tayo. Aboy with the triple kill! Ang tagal lang hindi pinipili ng iba yan. Pipiliin ko na ulit. Pero yung minions ay nandito. Kaso buhay si buhay si Blinks, buhay din si Lina. Buhay din yung Lord. Okay, napakarami nating nakita doong palitan. Napakaraming tumumba na hindi inaasahan. Yung Lord ngayon ay mukhang madedepensahan ng Geek Fam. At matagal-tagal pa bago tayo makakita ulit na makumpleto yung dalawang kupunan. Wow, this would have been over. Kung sa Geek Fam napunta ang Lord na yon, we would have headed into a game number 5, but Burmese Schools said not just yet. Sila na ngayon ang may hawak ng gold lead na ngayon ay pinagpapasapasahan ng dalawang teams natin. Stitch locking on that wind of nature. Nagtanggal siya ng isang item just to Immortality, make wala. sure Oo. na ipapalag niya na talaga to. The immortality is finally gone. Ah, And now, Stitch fan cam na namang muli ang kailangan nating makita because the bank is all on him. He cashed in the money in the bank, Kinasya niya Manjin. Ito yun buti na lang kamo, maganda rin yung positioning ni Aboy on that one. Still has the flicker. So pwede pa siyang mga outplay. So pwede mo masabing mananalo talaga yung Geek Fam doon. Then again, umabot na tayo sa timers na kung saan ito yung gustong laro ng Burmese Schools. Actually, Hans, yung sinabi natin kanina, sabi mo kailangan pa ng more than 10 minutes. Ito na yon 20 minutes, magti-20 minutes na after 1 minute. This is just pagalingan na. Full item sa lahat eh. Oh, low-key hero din dito. Itong si Lina na 2 and 10 as of the moment kasi nakakuha na siya ng full item build. Also, capping it off with a glowing wand and a divine glaive. So, Yeah. meron talagang magic penetration na mararamdaman ng iba sa mga members coming in from Geek Fam. Lalo na, Marky doesn't have an immortality right now. Oo. Medyo at risk siya kahit na naka-defensive item yung build niya ngayon. Kailangan nila dito ng sobrang gandang catch, sobrang gandang pwesto. Kailangan ni Baloy dito mabody slam, 4 or 3. Mukha namang kakayanin niya. Pag nagdikit-dikit ang Yeah. Burmese Schools. The one opportunity, one shot Aray. for Geek Fam.
Yep. If not, lower bracket sila. Maganda-ganda rin yung follow-up na pwede nating i-anticipate with the real-world manipulation. Sobrang dami nilang pwedeng pagpatupatungin ng skills dito na papahirapan ang Burmese Ghouls na kumawala kung gugustuhin nila. Na kanina nakita nga natin, tinipid ni Aboy nung last moment na, nung clash talaga, dun niya lang nilabas. Tapos naka-triple kill pa siya. Yes, sir. So they're making the right steps ngayon. Nakuha nitong si Marky yung purple buff na dapat sana ay mapupunta kay Nico. So, yun yung mga maliliit na bagay that would matter pagdating ng Lord fight eh. Kasi yun yung at least cooldown is gonna be lowered. Yung mga ganong klase ng pagkakataon na medyo mas magiging masakit yung skills mo. And now, Burmese Ghouls doesn't have that Nico. So Paloyski nakafronta. Kailangan mo pang alalahanin yung dalawang inhibitors na nakatumba na. So Geek Fam has all of their eyes set on this Lord. The fourth one na kailangan nilang ilaban ngayon. Si Blinks ay nakikita din natin. Pwede mag-ultimate yan anytime. Yeah. Nararamdaman na ng buong sambayanan. Ito na ba ang final Lord attempt? Naririnig na ang tibok ng mga puso ng mga mamamayan ng Myanmar at maging dito sa Pilipinas at maging sa Indo. 14-13, 21 minutes. Luke Baloy naghahabang. It's only Paloyski na merong immortality sa kupunan ng Geek Fam. Parehas na marksman ay merong dalang Wind of na! Nature! Oops, kailangan muna mag-purify ngayon ni Shadow. Netherrealm na ikasal na rin. Napakaganda pa nung nakap na mula doon sa Lord. Hindi na nakompleto yung wild charge. Ngayon si Paloyski yata yung gusto nilang targetin. Pero yung Lord medyo low. Kinakailangan nating mataan. Pumasok na naman ang Geek Fam dito. Let's do it! Manipulation nandiyan na rin. Napakaraming na nakap. May Violet Trick with the and Stitch is down. Hinahabol din nila Luke yung ibang natitira. Lina will be able to take out Paloyski. Pero yung Lord mukhang sa Geek Fam na nga siya mapapasakamay. At kinakailangan ng tumakbo papalayo ng Burmese Ghouls. What a catch coming out from Geek Fam! Yung bida na may fan cam ay kanilang nahuli! Huli cam kung tutuusin dahil Stitch was out of the equation on that one. Lina was also cut off. Buti na lang ay meron siya nung stacks for him to stay alive, but it's 30 or below 30 seconds bago mabuhay itong si Stitch. And in less than 3 seconds ay magsaspawn na rin yung susunod na Lord. He sold the Wind of Nature already. Balik siya sa Sea Halberd ngayon. That was Marky! That was Marky! The key, the solution, catching the one and only damage output na meron ng Burmese Ghouls. Yeah. Can Geek end? Pero wala si Baloyski ngayon. Is There's this no the end? setup whatsoever. Okay, may isa pang inhibitor turret ngayon ang Burmese Ghouls. Pero si Nico, medyo nararamdaman na niya kumakati na talaga. Kinakailangan mo na lang targetin etong Lord. Napakakunat na nito. Pero grabe na rin yung damage output na ibinabalik ng Shadow! Geek Fam. May real world manipulation Yung pa pala Lord! na natitira. Yung Lord inaampas na yung base